Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ang huling araw sa buwan ng October. At bukas po, November 1, karamihan po sa atin ay pupunta para dalawin ang ating mga mahal sa buhay sa mga sementeryo. Mag-ingat po tayong lahat at magdala tayo ng payong at baka sakaling umulan. Dadako po muna tayo sa pagbati sa mga may kaarawan ngayong October 31 kila Referee Jesse Edeher Elecho, kay Referee Tantan Garcia at kay Auntie Lolit Cabardo na first cousin ni Nanay Saling. Ganun din po, belated happy birthday sa nagdiwang ng kaarawan kahapon October 30 kila Referee Casul, kay Maurice Estrada, Riol Regala Barrera at gandin po kay Kagawad Gilbert Gibo Ranoco. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos at naway bigyan pa kayo ng mahabang buhay na may pagpapala. At shout out din po muna sa kila Referee Pat Manilla, sa aking kababata Willie Bibares, kay Ponky Mactal at Ervin Kayanan, ang mga veterano sa table official sa larangan ng basketball. At ganun din po shout out kay Barangay Chairman Dondi Birongoy. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay ang Article 25 ang traveling rules o travel rules. Dapat po malaman natin ang mga bagay-bagay tungkol sa article na ito. Ang una, sabi po doon, travel rule apply only to the player while holding a live ball. Pangalawa, it is a very important to know or determine what is the pivot put. Yung pangatlo po sabi, pivot put is the one kept at its point of contact with the court. At yung pang-apat, referees must know the restriction of the pivot put. Dapat sa mga referee, alam po natin, yung player po, tatlong bagay lang ang pwede niyang gawin. Mag-dribble, ipasa, o mag-shoot. Wala nang iba. Kasi, tatalakayin natin ang mga travel rules. Sabi dito sa number 1, a player who catches the ball while standing with both feet on the court, the moment one foot is lifted, the other foot becomes the pivot foot. Sa Tagalog, sa wikang Tagalog, ang sabi doon, ang manlalaro na nakatanggap ng bola habang ang dalawang paa ay nakaapak sa sahig kapag ang isang paa ay naiangat na o naitaas na, ang kabilang paa ang magiging pivot foot. Yan, napakadaling maintindihan to. Okay, dadako sa number 2. Sabi sa number 2, to start a dribble, the pivot foot may not be lifted before the ball is released from the hands. Sa wikang Tagalog, ang sabi doon, kung magsisimulang mag-dribble, ang pivot foot ay hindi pwede iangat bago ang bola ay nabitawan na ng kamay. Okay, medyo magpagka-twist dito, kaya isasalin natin sa reverse sentence itong number 2 na to. Ang sabi po doon, para mas lalo natin maunawaan, sabi doon, to start a dribble, the pivot foot may be lifted after the ball is released from the hands. Kaya madaling maunawaan to. Di ba? Kasi yung kanina. Kasi ito sabi doon, pwede i-lift. Pero after ma-release yung bola. Kasi pilitin natin yung may not be lifted sa may be lifted. At yung before, pilitin ko na after para mas madaling maunawaan natin. Okay, ba tayo doon? At ang pangatlo, sabi sa pangatlo, to pass or shoot for a goal, the player may jump off a pivot foot, but neither foot may be returned to the court before the ball is released from the hands. Sa wikang Tagalog, ang sabi doon, sa pagpasa o pagbuslo sa busluan, ang manlalaro ay pwede tumalon gamit ang pivot foot. Subalit anuman sa parehong dalawang paa ay pwede bumalik sa sahig
kung ang bola ay nabitawan na ng mga kamay. Okay? Kaya, pag tayo magbabasa po tayo ng mga ganito mga article, i-visualize po natin sa mind natin para mas madali nating maunawaan. Okay ba? Ito po ang part 1 ng travel rule. Marami pa kasunod kasi marami pong tatalakayin dito. Meron pa itong 8 na iwan. Siguro may 2 pa tayong part. Part 1, part 2, part 3. Ito po ang part 1. Okay ba? At naway naunawaan natin ang ating mga tinalakay sa araw na ito. At huwag po natin kalimutang mag-like, mag-follow, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camarongan. Bye-bye!